Hunter x Hunter Chapter 413, Finally the real succession war begin. Benjamin's fate shocked everyone. Nagsimula na ang tunay na succession war. Isang chapter lang ang tuluyang nagpabago sa buong laban. Nabunyag ang pinakamalaking sikreto ni Benjamin, ang totoong plano ni Hockenberg, at ang nakakagulat na koneksyon ni Furkov kay Beyond Net Arrow. Ito na ba ang simula ng pagbagsak ng kaharian ng Kaken? Panoorin hanggang dulo, dahil may theory tayo, na posibleng magbago sa buong Hunter x Hunter. Hunter x Hunter Chapter 413, ang isa sa pinakamabibigat, at pinakamagandang chapter, sa Succession War arc. Sa video na ito, susuriin natin ang bawat mahalagang detalye, mula sa misteryosong kalagayan ni Hockenberg, pagkakahawa ni Benjamin sa TSK-17, nakakagulat na revelasyon tungkol kay Furkov bilang anak ni Beyond Net Arrow, hanggang sa tunay na kahulugan ng pagiging hari ng Kaken. Hindi lang ito simpleng recap. Susuriin natin ang mga simbolismo, mga posibleng mangyari sa susunod na chapter, at kung bakit napakagaling ng pagkakasulat ni Yoshihiro Togashi sa arc na ito. Kung fan ka ng Hunter x Hunter, siguradong hindi mo gustong palampasin ang analysis na ito. Like, at e-comment ang mga theory mo. Subscribe para sa mas marami pang Hunter x Hunter analysis. Mga kaibigan, kung akala ninyo ay mabagal ang Succession War arc, pagkatapos ng Chapter 413, isang bagay ang malinaw, natapos na ang paghahanda. Ang totoong digmaan ay nagsisimula na. At maaaring ito na ang isa sa pinakamagandang chapter, na naisulat ni Yoshihiro Togashi, sa buong arc. Hindi dahil sa dami ng aksyon, kundi dahil halos bawat eksena ay may malaking epekto, sa kinabukasan ng Kaken Empire. Ang unang eksena ay agad na nagbigay ng napakalaking misteryo. Dinala ang katawan ni Hockenberg sa silid, kung saan naroon ang mga namatay na prinsipe. Ngunit may kakaibang nangyari. Hindi lumabas ang apoy na sumisimbolo, sa pagkawala ng buhay ng isang prinsipe. Ibig sabihin nito, ayon mismo kay Haring Nasubi, hindi pa tapos ang laban ni Hockenberg. Patay ang katawan niya, pero buhay pa ang kanyang kaluluwa. At hanggat may buhay ang kanyang kaluluwa sa ibang katawan, legal pa rin siyang kalahok sa Succession War. Napakahalaga ng detalye na ito, dahil pinatutunayan nitong ang Succession Contest, ay hindi lamang tungkol sa pisikal na katawan. Ang tunay na batayan ay ang mismong kaluluwa ng prinsipe. Samantala, si Benjamin ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang aura. Dito niya napagtanto na mali ang lahat ng kanyang dating paniniwala, tungkol sa kakayahan ni Hockenberg. Unti-unti niyang nabuo ang teorya, na ang kapangyarihan nito ay may kakayahang magpalit ng kaluluwa. Dito nagsisimulang mabuo, ang tunay na puzzle ng chapter. Habang sinusuri ni Benjamin ang mga nangyari kina Shikako at Balsam Ilko, napagtanto niyang may isang kalaban siyang hindi niya kayang makita, gamit ang lakas lamang. Dahil sa kakayahan ni Hockenberg, hindi na sapat ang pagiging pinakamalakas na prinsipe. Kailangan niyang maintindihan ang mismong mekanismo ng Nen. Ngunit bago pa siya makagawa ng susunod na hakbang, bigla siyang tinamaan ng lagnat. Ito ang isa sa pinakamalaking plot twist ng chapter. Ang TSK-17, na siya mismo ang nagplano, upang gamitin laban kay Hockenberg, tila siya ngayon ang naging biktima nito. Habang lumalala ang kanyang kondisyon, nagsimula siyang mag-imbestiga kung paano ito nangyari. Dito ipinakita ni Togashi ang isa sa pinakamagandang aspeto, ng kanyang pagsusulat, ang detalyadong loika. Isa-isang inalis ni Benjamin ang bawat posibilidad, hanggang sa makarating siya sa isang taong hindi niya inaasahang pagdududahan. Si Furkov, sa unang tingin, tila isa lamang siyang tapat na tauhan. Ngunit dito ibinunyag ang isa sa pinakamalalaking revelasyon, ng buong Succession War. Si Furkov ay isa sa mga anak ni Beyond Net Arrow. Isang simpleng eksena lamang, ngunit tuluyang binago nito ang direksyon ng buong kwento. Mas lalo pang naging nakakagulat, nang ipakita niya ang sumpang nasa kanyang dila, kapareho ng marka ng iba pang mga anak ni Beyond. Ibig sabihin, matagal nang gumagalaw ang plano ni Beyond sa likod ng Succession War. Ngunit ang mas nakakabilib ay ang katapatan ni Furkov kay Benjamin. Handa siyang mamatay kung iyon ang magbibigay kay Benjamin, ng pagkakataong maging isang mas mataas na nilalang, sa pamamagitan ng Guardian Spirit Beast. Isa itong konseptong halos parang relihiyon. Hindi na lamang ito laban para sa trono.
Isa na itong laban para sa pagiging Diyos ng Kakan. At dito lumalalim ang simbolismo ng buong Succession War. Hindi simpleng pagpili ng bagong hari ang ritual na ito. Isa itong proseso ng paglikha ng isang espiritual na haligi na magsisilbing pundasyon ng buong kaharian. Kung magtatagumpay si Benjamin, maaari siyang maging bagong simbolo ng kapangyarihan ng Kakan. Ngunit kung mabibigo siya, maaaring tuluyang bumagsak ang sistemang itinayo ng kanilang angkan. Sa huling bahagi ng chapter, malinaw na alam na ni Benjamin na limitado na ang kanyang oras. Kaya ang natitira niyang layunin ay alisin ang pinakamapanganib na mga kalaban, bago siya tuluyang mawalan ng kakayahang lumaban. At dito nagsisimula ang tunay na kaguluhan. Sa susunod na mga kabanata, halos bawat prinsipe ay mapipilitang kumilos. Wala nang ligtas. Wala nang maaaring maghintay lamang. Ito ang chapter na naghahati sa Succession War, sa dalawang bahagi, ang panahon ng paghahanda, at ang panahon ng walang habas na digmaan. Kung magpapatuloy ang ganitong direksyon ni Togashi, posible nating masaksihan ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga pangunahing karakter, pati na ang mga pinakamatalinong strategist, sa barko. At ang pinakamalaking tanong, makakamit ba ni Benjamin ang pangarap niyang maging hari ng Kakan, o si Hockenberg ang tunay na magwawagi sa laban, kahit wala na ang sarili niyang katawan? Ano sa tingin ninyo ang susunod na mangyayari sa chapter 414? E-comment ninyo ang inyong theory. Kung nagustuhan ninyo ang analysis na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at e-share, para sa mas marami pang Hunter x Hunter breakdown. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na video. Yeah.